Magandang umaga sa inyo mga buddy. Welcome back sa isa na namang Taal Volcano episode. So kakaiba itong episode na to kasi bukod sa Taal ay may ipapakita tayo na isang bulkan sa ibang bansa na talagang tumawag sa aking pansin. So kahapon yung ating ginawa na episode ay merong parte siya na kung saan ay tinalakay natin ang Mount Pinatubo at kung ano yung aral na ating napulot dito. So ngayon naman ito yung ating pag-uusapan na bulkan. Ipakita ko lang sa inyo mga buddy. Yan po yung bulkan na sinasabi ko. So mamaya malalaman natin kung saan ito banda at ano yung kanyang kasaysayan. Pero syempre bago natin umpisahan yan or bago tayo dumako sa topic na yan, mag-shoutout muna tayo. Basahin natin ang ilang comments ng ating mga kababayan kasi kahapon konti lang yung ating oras. Kaya ang ginawa natin ngayon para makabawi tayo, basahin natin yung mga comments nila. Okay, sabi ni Fanfage Temporal, watching from Italy. Irene Endoso, good morning. Thank you for keeping us updated. God bless. Cecilia Gatchalian, magandang gabi sa iyo. Supremo, alas 10:30 na ng gabi dito sa Pilipinas. Salamat sa iyong updates. God bless you always. Salamat po. Ems, gabi na dito. Watching from Rosario, Batangas. Raymark Valdez, watching from General Trias, Cavite. Carly Casanos, watching from Ferdinand Basilica Province of Dinagat Islands. Hyper Cobalt Max, he is apparently calming down but don't be deceived, he's mighty and still dangerous. Cornelia Ehe, watching from Batangas. Lian Bautista, watching from Cavite. Nelida Kayas, good morning. Indeed, the message is very clear. Sana. Ganda ng clip, openness and leadership. Thank you sa shout out, Sir Buddy. Imelda Nino Franco, salamat po sa update, Sir. Good eve po. Mac-Opaw Seaford, maraming salamat buddy. Danny Osorio, gandang gabi dyan. Supremo, mabuhay ka, God bless. Marlon Abuyo TV, galing ng pagkaka-analyze nyo host, kudos to you. At salamat din po sa mga kaibigan natin na eksperto na tumutulong sa atin. Ellen Isip, stay safe sir, thank you. Matamis Evans, thank you Sir Eman. Evangeline Huning, good PM bro. Azud Nembing, good evening sir, patulog na ako, nakita ko may upload uli. Thank you po uli sa update, keep safe everyone, maraming salamat din po. Joanna Santos, good morning po, thank you po sa pag-update, God bless po. Sohi, hello po Supremo, ingat po lagi. Joyce Padilla, good morning po. Leonisa Reyes, very clear info, thanks Supremo. Melet Maala, watching from Prato, Italy. Then sabi ni Steven Carson, maraming salamat for your updates sir. Anto official channel, thank you Idol Supremo, na shoutout na naman ang channel ko. Salamat Idol, God bless and more power. God bless din sa iyo. Mercy Mendoza, morning po. Rowena Fernandez, good day sir, watching from Sampaloc, Manila. Miko TV, magandang gabi po, shoutout po. And Nancy Anyo Nuevo, gandang gabi po. Adi Luna, salamat po sa inyo paliwanag, ingat po kayo. Girly Relevo, kumusta ka buddy? Sabi ni Irene Abawag channel, hello sir, 5 AM match 30 na ako nakapanood. Indeed, ang ganda ng pagpapaliwanag niyo po. Sana kung puputok si Taal ay walang masyadong maging casualties. Kung hindi man siya puputok ay mas okay din. Kasi ibig sabihin nun ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya mga kababayan, nating malapit sa Taal, keep praying. Ayan po. Sabi naman ni Marites Labiano, salamat po Supremo sa bagong kalaman. Sana po magpatuloy ang pananahimik ni Taal. Kabado po talaga ako everyday. Kaya po palagi kong inaantay update nyo kasi naipapaliwanag nyo po ng maayos sa tao kung anong pwedeng mangyari just in case. Thanks po Supremo sa concern. Jemrex Itzar, bakit di ko makain ng kanin idol? Trip ko lang at nagdadaya tayo. Mika Andes, hello po Sir Supremo. Thank you po sa vlogs nyo. Sana po makarating ang tulong nyo dito sa Poblasyon 2, Taal, Batangas. Senior na po kami sir ng Mr. Ko. Thanks po, nagpa-comment lang ako sa anak ko, may-ari ng CP. Ayan, so medyo humahaba na po yung ating binabasa na mga comment. So sa susunod na po uli. Then shoutout ko rin po nga pala itong si Joel Carino from Binyan, Laguna. So dumako naman po tayo ngayon dito sa ating Fivox update ng Taal. So today is March 30. Ito Tagalog yung ating basahin para mas madaling maunawaan. So nakapagtala ngayon siya ng 79 na volcanic earthquakes. Meron pong 83 na volcanic tremors na may tagal na 1 hanggang 24 na minuto, 16 na low frequency volcanic earthquakes. So yung SO2 emission po niya ay nasa 1073. Alert level 2 pa rin po ang ating vulkan. Ito naman po yung kanyang line graph na aking ginawa. So mapapansin nyo dito na tumataas na naman. So mukhang tama yung assessment ni Timothy at saka ni My GeoWorld na kung saan ay nagkakaroon ng fluctuation itong mga tremors na to, itong mga earthquakes na to. Kasi mula dito sa pinakamataas na 302, bumaba siya sa 0 or yung 4 volcanic tremors, din ngayon tumataas na naman. So dito naman po sa Miroba, wala pong naitala na thermal anomaly, pero silipin din natin kung ano ba yung latest image dito kay Taal Volcano. So ito po yung latest, 1755. So kahapon po ito at ang oras sa Pilipinas nito ay nasa alauna na madaling araw. So wala po siyang thermal anomaly.
Ngayon puntahan po natin ang sinasabi ko pong bulkan na talagang tumawag sa aking pansin. Marami na rin pong video na nagawa tungkol dito sa Paricutin Cinder Cone Volcano dito sa may Mexico. Ayan po. Para po siyang bininti ang malaki yung type of volcano niya, cinder cone din. Ngayon ano bang kakaiba dito sa bulkan na to? Alam nyo ba na ang bulkang ito ay umusbong na lang sa isang maisan? Hindi ito kagaya ng ibang bulkan na nung pagkapanganak natin, nung tayo ay lumaki na, nandyan na, katulad ng Mayon, kagaya ng Taal, diba? Kagaya ng Canlaon. Ito, talagang nasaksihan ng mga tao yung kanyang pagtubo, yung pag-usbong niya sa isang maisan. Ngayon, basahin natin yung konting kasaysayan niya dito sa Wikipedia para naman maliwanagan tayo bakit nagkaganon. Posible pala yon. Okay. So, ito pong Paricutin, ito ay isang cinder cone volcano na matatagpuan dito sa Mexican state of Michoacan, malapit sa Uruapan, at ang layo daw nito sa Mexico City ay halos nasa 322 kilometers. Sabi nga dito, ang bulkan na ito ay biglang tumubo sa isang maisan ng isang magsasaka na ang pangalan ay si Mr. Dionisio Pulido noong 1943, at talagang umani ito ng atensyon sa mga dalubhasa, sa mga siyentipiko. Ang full life cycle po ng bulkan na ito ay umabot ng 9 na taon lang. From 1943 to 1952, naging active siya, pumutok siya. At marami rin siyang nasalanta, buhat nga nung makita ito ni Mr. Dionisio Pulido sa kanyang maisan. Ito pa yung karagdagang description dito sa Paricutin, no? So ito ay makikita or matatagpuan dito sa Trans-Mexican Volcanic Belt, na kung saan ito daw ay 900 kilometers west to east across central Mexico. Marami dito mga extinct volcanoes. Then ang mga cinder cones, madami din, halos 1,000 nga raw ito eh. At itong Paricutin, ito ay yung pinakabata sa lahat ng mga nandito na volcanic vents. Ngayon, ikwento natin kung ano nangyari doon sa maisan nitong si Mr. Dionisio Pulido. Paricutin erupted from 1943 to 1952. Usually long for this type of volcano and with several eruptive phases. For weeks prior, residents of the area reported hearing noises similar to thunder but without clouds in the sky. The sound is consistent with deep earthquakes caused by the movement of magma. A later indicated that the eruption was preceded by 21 earthquakes over 3.2 in intensity, starting 5 weeks before the eruption. The eruption began on February 20, 1943, around 4 p.m. local time yon. Though the center of the activity was the cornfield owned by Dionisio Pulido. So nasa gitna siya ng maisan, malapit sa Paricutin. Kaya tinawag din to na Paricutin Volcano. So ito yung kwento, no? During that day, he and his family had been working their land, clearing it to prepare for spring planting. Suddenly, the ground nearby swelled upward and formed a fissure between 2 and 2.5 meters across. So bigla na lang daw nagkaroon ng pamamaga itong isang lupa na kung saan ay may gitak din na nabuo. They reported that they heard hissing sounds and smoke which smelled like rotten eggs. So ang nag-amoy sulfur na, 'di ba? Yun ang amoy ng sulfur, yung bulok na itlog, indicating the presence of hydrogen sulfide. With hours, the fissure would develop into a small crater. Biro nyo yun, na magaan lupa, nagkaroon ng fissure, nagkaroon ng gitak, at yun nga, nabuo ang isang small crater. Ito yung inireport ni Mr. Pulido. At 4 p.m. I left my wife to set fire to a pile of branches when I noticed that a crack which was situated on one of the knolls of my farm had opened, nabuksan, and I saw that it was a kind of fissure that had a depth of only half a meter. So kalahating metro lamang yung yung gitak na yon. I set about to ignite the branches again when I felt a thunder. The trees trembled and I turned to speak to Paula, yung kanyang asawa siguro. And it was then I saw how in the hole the ground swelled and raised itself 2 or 2.5 meters high. So tumaas na yung ground. And the kind of smoke or fine dust, gray like ashes, began to rise up in portion of the crack that I had not previously seen. Noon lang, noong oras lang na yun. Immediately more smoke began to rise with a hiss or whistle, loud and continuous, and there was a smell of sulfur. Ayan, yun po yung kanyang kwento. So he tried to find his family and oxen, but they had disappeared. So he rode his horse to town where he found his family and friends happy to see him alive. The volcano grew fast and furiously after this, sabi naman ni Celedonio Gutierrez, who witnessed the eruption on the first night. So on the first day, the volcano had begun strombolian pyroclastic activity, and within 24 hours there was a scorian cone
50 meters high. Biro nyo, sa loob lamang ng 24 oras ay tumaas ito ng 50 metros. Created by the ejection of lapilli fragments up to the size of a walnut and larger semi-molten volcanic bombs. By the end of the week, reports held that the cone was between 100 and 150 meters high. Soon after the start, the valley was covered in smoke and ash. Sa loob ng 24 oras, tumaas ng 50 metro at within a week, tumaas ito ng 100 to 150 meters high. So ang taas ngayon ni Parikutin ay nasa 424 meter high. So 7 na taon lang siyang naging aktibo from 1943 to 1952. So sana po ay nagkaroon po kayo ng bagong kaalaman. Kung hindi pa nyo ito na encounter sa YouTube, panoodin nyo po yung mga video tungkol dito sa bulkan na to. Talagang nakakamangha. Mula sa gitna ng maisan, tumubo siya, nagkaroon siya ng crater, at within 24 hours ay naging 50 metros, tumaas ng tumaas. So sana po may natutunan kayo. Hanggang sa muli, ito ang Supremo. See you next time.